mga puso. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise be the name of the Lord Most High God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Makakaupo na po tayo, mga minamahal, mga kapwa ko, tagalangit, sa presensya ng ating Panginoon. Today, we are gathered here once again by the name of Jesus Christ. And we believe that as we gather for the past months, mula nung Marso po ay na-miss po natin ang bawat isa. At kanina damang-dama ko po yung presensya ng Diyos. Lahat tayo ay nag-awitan, sumamba sa ating Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa. At nalugod ang Diyos sa ating awiting pagsamba sa Kanya at handa na niyang pagpalain ng bawat isa po sa atin sa araw na ito. Amen po ba? Can I hear an amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Napakaganda po ng very timely ang katuruan ito, napapanahon, dahil ang Diyos lang ang tunay na dapat nating sambahin. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Psalms chapter 9, verse 1 and 2. Ang gamit ko po ay GNT, Good News Translation po. Ang sabi po dito, I will praise you, Lord, with all my heart. I will tell of all the wonderful things you have done. In verse 2, I will sing with joy because of you. I will sing praise to you, Almighty God. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isa-saysay. Dahilan sa iyo ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng Kanyang salita. Pinamagatan ko po itong worship God with your best. Sambahin natin ang Diyos ng ating pinakamainam. Ang nais ng Diyos na worship ay pinakamainam. Amen po ba? Now, how can we worship God with our best? Paano natin sasambahin ang Diyos sa ating pinakamainam na kakayahan? Tatlong bagay lang po ang gusto kong bigyan din ngayon pong umaga. Una po sa lahat, by worshiping Him with all our heart. Itong mga minamahal, itong mga subtitle na ito ay kinuha ko po dyan sa mga verses mula sa awit ni David. Dyan sa verse 1, ang sabi niya, I will praise you, O Lord, with all my heart. Alam po ninyo si David, kapag siya po ay umawit, sumamba sa Diyos, buong puso ang kanyang pagsamba sa ating Panginoon. Tinuturuan po niya tayo ng tamang pagsamba sa Diyos. Kasi alam natin si David ay a worshiping king. Very anointed siyang sumamba sa ating Panginoon. Worship is all about God and about our heart. Hindi po pwedeng paghiwalay yun. Hindi ka pwede sumamba sa Diyos na malayo ang ating puso. At
sabi po dito, the best praise that we can offer to God comes from a worshiping heart. Yun daw pinakamainam na pagsamba sa Diyos ay nagmumula sa ating puso. Gaano man kaganda ang lumalabas sa bibig mo, kung hindi ito nagmumula sa puso, hindi ito tinatanggap ng Panginoon. Amen po ba? Dahil ang Diyos ay tinuruan niya po tayo. God requires our whole heart devotion. Doon sa Matthew chapter 22 verse 23, ang sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Ibigin mo ang iyong Diyos ng iyong buong puso. Kaya't kapag tayo umawit sa ating Panginoon, sumamba sa Kanya, dapat ito ay buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, buong kaisipan. Amen po ba? Yan ang pinakamainam na pagsamba sa Diyos. Hindi lang tayo basta aawit. Amen po ba? Kanina kaya nga pinaulit ni Tintin yung sambahin siya. Kasi daman-daman niya eh. Nagkaroon nga lang ng technicalities, mga minamahal. Pero hindi yun ang tinignan ng Diyos. Ang tinignan niya ay yung pusong sumasamba sa Kanya. Amen po ba? God, sabi po dito, God hates a half-hearted worship. You can be present here today, but your heart is far from God. Maring nandito kayo, pero malayo ang puso mo sa Panginoon. Marahil may dinaramdam ka, meron kang problema pinagdadaanan. Nandito ka, nakikinig ka, nagwo-worship ka, pero ang puso mo, hindi niya binibigay ang the best. Mga minamahal, whenever we gather in the presence of God, we should give our best to God. Amen? Palakpan natin minsan pang ating Panginoon. Ang sabi dun sa Isaiah 29 verse 13, the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by man. Alam ni Jesus, kapag ikaw ay sumasamba ng buong puso, buong pagmamahal sa Kanya, alam din niya kapag hindi totohanan ang iyong pagsamba sa Diyos. We cannot mock God. Alam niyang laman ng puso ng bawat isa. Kaya kinondem ni Jesus yung half-hearted worship. Makita natin ito sa Matthew 15 verse 7 and 9. Ang sabi ni Jesus, kasi yung prophecy ni Isaiah, doon sa binanggit natin sa Isaiah 29 verse 13, binanggit ni Jesus muli. Ito'y patungkol sa mga Pharisees na kalaban ni Jesus. Na itong mga Pharisees na ito ay lip service lamang po sila. Hindi nagmumula sa puso. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, you hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Kita nyo, mga minamahal, si Jesus, ayaw niya ng hypocrisy. Mapag-imbabaw na pagsamba. Kasi alam niya ang nangyayari sa puso mo.
Alam niya ang laman ng puso mo. Kung ito'y magbibigay na tunay na pagsamba sa Kanya. A half-hearted worship is worthless. Walang kabuluhan. Kapag malayo ang puso, kapag wala ang puso mo sa pagsamba sa Diyos, walang kabuluhan ang iyong pagsambang ginagawa mo sa Diyos. Ang sabi niya, doon sa karugtong ng Matthew chapter 15 verse 9, they worship me in vain. They worship me in vain. Ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan. Their teaching are but rules taught by man. Ang pagsamba po ay hindi tinuturo ng tao. Ang Diyos ang nagtuturo nito. Amen po ba? Ang tunay na pagsamba ay mula sa Diyos. Siya ang nagtuturo nito ng tamang pagsamba ng kanyang mga anak. At sabi dito, mga minamahal, true worship that God wants can be done only by the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya yung puspos ng banal na Espiritu, yung pinanahanan ng banal na Espiritu, sila yung tunay na nagbibigay kapurihan sa Diyos. Sila yung merong wagas na pagsamba. Magagawa lang natin, mga minamahal, ang sumamba sa Diyos kapag tayo ay tinutulungan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, apart from God, we can do nothing. Gaano mang kagaganda ang mga lyrics niyan, hanggang dito lang yan. Pero hindi tumatagos dito. Kaya't sabi ng John 4 verse 23 to 24 sa Good News Translation, pakinggan niyo po, mga minamahal. Ang ganda po ng sinabi po dyan. Sabi, but the time is coming and is already here when by the power of God's Spirit, people will worship the Father as He really is, offering Him the true worship that He wants. Sa verse 24, pakinggan po niyo maigito, mga minamahal. God is Spirit, and only by the power of His Spirit can people worship Him as He really is. Napakagandang talata sa Biblia. Tinuturo sa atin kung paano tayo tunay na makasamba sa Diyos. Flesh count for nothing, but the Spirit gives life. Ang nagbibigay buhay sa worship natin ay ang banal na Espiritu. Amen po ba? At kung tayo puro flesh dito, mga minamahal, walang kwenta, lalabas tayo. Walang pagpapala, walang tunay na pagsamba, hindi nalugod ang Diyos sa atin. Wala tayong para tayong mga worldly na umawit lang, pagkatapos nun wala na. Pero ang tunay na worship, tumatatak ito sa puso ng Panginoon. Kaya ba, di ba yung sumamba yung babae? Sabi niya, ang kanyang ginawa ay aalalahanin ito. Tumatak eh. Yung worship ng babae, kasi buong puso, buong pagmamahal ang ginawa yun. Ang worship hindi lang sa pag-awit.
maging sa ginagawa mo, nagwo-worship ka. Amen po ba? Alam niyo, kapag tumutugtog ka dyan, hindi ka lang basta tumutugtog eh. Bawat palo mo, bawat pag-strum mo ng gitara, ito'y dapat nagmumula, anointed by the Holy Spirit. Amen. Kahit ang mga worship leader, napaka-sensitive na mga ito. Nadidistract sila kapag hindi tama yung mga puso ng mga nandiyan. Nadadama yun. Kaya't kailangan prepared tayo bago tayo sumamba sa Diyos. Palinis tayo sa Kanya. At tingin natin sa Kanya, nagabayan tayo. Puspusin tayo ng Kanyang banal na Espiritu. Hindi basta-basta pupunta ka lang dyan, kukunin mo ang instrumento mo, tutugtog na lang. Ang kalugod-lugod na pagsamba, ito'y iniaalay sa Diyos ng buong puso. Amen po ba? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa po, by proclaiming His goodness with a grateful heart. Ito'y pinapahayag sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng isang pusong mapagpasalamat. Ang Diyos ay naghahanap ng pusong mapagpasalamat. Sabi doon sa verse 1, letter B, I will tell of all the wonderful things you have done. Isasaysay ko ang lahat ng kabutihan mo na ginawa mo sa aking buhay. Kaya ang isang tunay na sumasamba sa Diyos, sinasabi niya ang lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ay pagsamba sa Diyos. Whenever you declare the goodness of God, the faithfulness of God in your life, you are worshiping God because of His goodness. Ibinabalik mo sa Kanya yung kabutihang ginawa niya sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong career, sa iyong love life. Sa bawat problema na dumating sa iyong buhay, gusto ng Diyos na isaysay mo yun. Sabihin mo, ipahayag mo, huwag kang mahiya sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Sapagkat hinihintay ng Diyos ang isang pusong mapagpasalamat na sasabihin publicly, isisigaw niya, He will be not in silence, kundi marubdob niyang sasabihin ang lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pakinggan po niyo ito mga kaya sabi dito, the best way to express God's goodness comes from a thankful heart. Sa Psalms 111 verse 1 and 3, ito'y mula sa Life Application Bible, mga minamahal, ang ganda-ganda ng pagka-translate po nitong Psalms 111 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, Hallelujah. Ang ibig sabihin ng Hallelujah ay praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I want to express publicly before His people my heartful thanks to God for His mighty miracles.
Nakita po ninyo mga minamahal? Ang sabi niya, Hallelujah! I want to express publicly before His people my heartfelt thanks to God for His mighty miracles. Ang nais niyang sabihin ay yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi yung mabubuting bagay na meron siya. Ang Diyos ang napaparangalan kapag tayo ay ine-express natin sa madla ang kanyang kabutihan. Can I hear an amen? All who are thankful should ponder with me, for His miracles demonstrate His honor, majesty, and eternal goodness. Yung palang pagsigaw natin ng kabutihan ng Diyos, ino-honor natin ang Panginoon. Nilalhati natin ang Diyos. Because He is majestic at dahil sa kanyang kabutihan. Pinagsisigawan natin sa buong mundo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Mabuti po ba ang Diyos sa inyo? Purihin ang Panginoon. Palakpan po natin minsan pa ang Diyos na buhay. Eternal goodness ang sabi po dito. Walang hanggang kabutihan. Ang Diyos ay laging mabuti sa atin. Amen po ba? Kahit hindi ka mabuti, nananatiling mabuti ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Eternal goodness. Kasi ang Diyos hindi nagbabago eh. Kung sino siya noon, siya pa rin hanggang ngayon. Siya naging matapat sa iyo, tapat pa rin hanggang ngayon. Siya na nagmahal sa iyo, mahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Kahit nagtampo ka sa Kanya, kahit nagalit ka sa Kanya, mahal na mahal ka pa rin niya. Gusto niya na magbalik loob ka sa Kanya. Jesus wants us to have a grateful heart by proclaiming God's good. Ito yung gusto ng Panginoong Hesus eh. Yung ipagsabi natin, yung kanyang ginawa, mga dakilang bagay na ginawa niya sa ating buhay. Amen po ba? Kaya kapag tayo nagpapatotoo sa ating online midweek service, minsan yung iba nahihiya. Huwag nating ikahiya ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Dapat excited po tayo. Amen? Ang sabi dito, dun sa Mark chapter 5, verse 18 to 19, kung bakit sinabi ko na ang Diyos, si Jesus, ay gusto niya na tayo magkaroon ng mapagpasalamat na puso sa pamamagitan ng ating pagpapahayag ng kanyang kabutihan. Ang sabi niya sa Mark 5:18 verse 19, as Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him but said, go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you. Ang senaryo dito, mga minamahal, itong demon-possessed man ay kawawa ang kanyang buhay. Wala siyang peace. Napaka-violente ng taong ito. Kahit anong gapos na tanikala, baliwala sa kanya, pinapatid lang niya yun. Pero nung makita niya si Jesus, dito na nag-umpisa, nagbago ang kanyang buhay. Truly, when we encounter Jesus in our life,
doon na nagkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Amen po ba? Amen po ba? At yung araw na yun, this is the day that the Lord has made. Para doon sa demon possessed na yun. Nung ma-encounter niya si Jesus, lumaya ang demon possessed na yun. Kaya ang sabi ni, at ang gusto nung demon possessed na yun ay sumunod kay Jesus. Kasi nakita niya na siya'y tunay na anak ng Diyos. Siya'y Panginoon. Dahil walang makakagawa sa himala na ginawa sa kanyang buhay, kundi ang Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya gusto niyang sumunod kay Jesus, pero sabi ni Jesus, umuwi ka sa inyo. At sabihin mo sa iyong pamilya ang mabuting ginawa ng Diyos sa iyong buhay. And that is worship. Whenever this healed, demon-possessed man proclaimed the name of Jesus, the powerful name of Jesus, the wonderful things that the Lord has made to that man, he is worshiping God. Kapag tayo nagpapatotoo, nagwo-worship tayo sa Diyos, bakit? Sinasabi natin ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa ating buhay. A grateful heart will always remember the goodness of God. Yung pusong mapagpasalamat, lagi niyang naaalala ang kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa kanyang buhay. Hindi na mawawala yun. Kaya't kapag siya'y dumadaan muli sa mga pagsubok, aalalahanin niya, uy, dumaan na ako sa ganito. At naranasan ko yung katapatan ng Diyos. At muli, ipaparanas ng Diyos ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Hindi nagsasawa ang Diyos na gumawa ng mabuti para sa kanyang mga anak. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay apple of the eyes ng Panginoon. Amen po ba? Ang mata ng Diyos ay laging nakatingin sa mga matutuwid. Tinitingnan niya tayo. Dahil mahal niya tayo, iniingatan niya tayo sa paningin, sa kanyang paningin. At ayaw ng Diyos na mawalay ka sa Kanya. Gusto ng Diyos sa bawat araw, maging close ka sa Kanya. Amen po ba? Di po ba napakasarap maging close sa Diyos? Lalo na kapag nagme-meditate tayo, no? Tapos nagpapayag si Lord, ang galing talaga ni Lord. Yung gusto kong maunawaan, pinaunawa niya sa akin. Ang ganda nitong ituturo kong ito dahil nagpahayag si Lord sa akin. Tuwing magtuturo tayo, ikaw muna ang pagpapahayagan ng Diyos at ipapahayag niya sa iba through you. Amen po ba? Kaya sabi sa Psalm 77 verse 11, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. Tuwing tayo'y may pinagdadaan ng kabigatan sa buhay natin, ang pinakamainam na gawin natin is to remember the goodness of God. He has done long ago maging sa kasalukuyan. Yun ang gusto niya para maalala mo na lagi siyang mabuti. Handa ka niyang tulungan anumang oras. Amen? Anumang kalagayan mo. Amen? Kahapon nag-testify si Maribik doon sa kanyang pamangkin na talagang
dinala na sa ospital Yung hininga niya talagang mapupugto na At nawawala na ng pag-asa ang kanyang mga magulang, mga kapatid niya. Kahit sabi ang patotoo ni Maribik, hinayaan ng Diyos na mangyari yan para magtiwala kayo sa Kanya. What a testimony! God is glorified kapag tinataas natin ang pangalan ng Panginoon sa mga tao at hindi binigo ng Diyos ang panalangin ng Kanyang anak. Yung minessage sa chosen, nanalangin ang pamilya ng Grace North Christian Church at tinugunan Diyos. At ngayon, buhay na buhay yung pamangkin ni Sister Maribik. For the glory of God. Amen? Ang palakpak ninyo parang hindi mabuti ang Diyos. Parang walang ginawa ang Diyos. Like David, we should not forget the goodness of God. Katulad ni David, na inaalala niya ang kabutihan ng Diyos, tayo rin dapat. Sabi doon sa Psalms 103 verse 1 and 2, I bless the holy name of God with all my heart. Yes, I will bless the Lord and not forget the glorious things He has done for me. Si Haring David kailanman, hindi niya malilimutan yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Church, never forget the goodness of God in your life. Dumaan ka rin sa matitinding pagsubok ng buhay. Minsan parang ayaw mo nang mabuhay. Namimigati ang iyong puso. Parang tapos na ang lahat. Pero there is always a second chance sa Panginoon. Second chance sa Panginoon. Amen? Kung sa tingin mo ngayon ay parang pangit ang nangyayari, ang sabi ng Bible, He will make all things beautiful in His time. Ganon ang Diyos He will turn our mourning into dancing. Noon, panay ang hagulgol mo, Lord. Bakit nangyayari sa akin to? Ano bang kasalanan ko, Lord? Bakit broken-hearted ako, Lord? Pero pansamantala lang pala yun. Dahil darating ang araw, sasagutin ng Diyos ang iyong problema. Yung dating ikaw'y humahagulhol, ngayon naman ay nagpupuri na muli sa Panginoon. Amen? Kung lumandag ka, napakataas. Dahil napatunayan mo na tunay na mabuti ang Diyos. Amen po ba? Kayo po ba'y napatunay na po ba ninyo na mabuti ang Diyos? Hallelujah, 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 hallelujah! Alam nyo, napakabuti ng Diyos Sapagkat yung iba natin makapatiran, kung kailan pandemic, doon sila nakapagpagawa ng kanilang mga bahay. Amen? Amen po ba? Grabe ang pabor Itong pandemic, dito natin naranasan ang the best sa Panginoon. Yung bang parang imposible na, pero ginawang posible ng Diyos. Hallelujah!
Praise be the name of the Lord! Kaya't lagi nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. It is only then na tayo tatatag sa ating pananampalataya. Do not linger sa mga bagay na nakakabigat sa puso mo. Pag na-remember mo na yung goodness ni Lord, magpupuri ka sa Kanya. Lord, alam ko may gagawin ka muli sa aking buhay. Amen! Pangatlo po, dito tayo magtatapos. By singing to God with a joyful heart. Yan. Kapag tayo umawit, kailangan buong kagalakan. Galak na galak ang ating puso. Amen po ba? Verse 2, ang sabi doon, I will sing with joy because of you. I will sing praise to you, Almighty God. Sabi niya, I will sing with joy because of you. Kaya pala siya'y umaawit ng may kagalakan ay dahil sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa Diyos, muli kang aawit. Dahil sa Diyos, muli kang magpupuri sa Kanya. Dahil sa Diyos, muli kang lalakas. Dahil sa Diyos, muli kang gagaling. Dahil sa Diyos, muli kang magtatagumpay. Palakpan natin minsan pa ang ating Panginoon. Dahil kay Jesus, narito tayo ngayon. Pumapalakpak, sumasamba sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya. Excited na excited tayo ngayong araw na ito. Amen po ba? The best song that we can sing to God comes from a heart filled with joy. Yung pinakamainam daw na awitin na pwede nating awitin sa Diyos ay nagmumula sa pusong puno ng kagalakan. Kaya kapag tayo umawit sa Diyos, dapat nagagalak ang puso natin. Amen po ba? Dahil yan ang nais ng Diyos. Ang sabi ng Psalms 28 verse 7, He is my strength, my shield from every danger. I trusted in Him and He helped me. Pakinggan niyo ito susunod na talata. Joy rises in my heart until I burst out in song of praise to Him. Sa Life Application Bible po yan. Sabi niya, joy rises in my heart until I burst out in song. Ang kagalakan ay bumubukal sa aking puso hanggang mag-umapaw ako sa pag-awit ko sa Panginoon. Kapag nagsimula ng bumulwak sa puso mo, yung kagalakan, ito'y aapaw. Amen? Ang ganda itong translation. Joy rises in my heart until I burst out. Hindi lang pala rises. May burst out pa. Grabe itong si David. Joy rises in my heart until I burst out in song of praise to Him. Kaya, napapansin niyo mga minamahal, kapag tayo pinuno ng kagalakan ng Diyos ang ating puso, kapag nagpuri na tayo, grabe na. Sumisigaw na tayo sa galak. Amen po ba? Amen po ba? Sumisigaw na tayo eh. Kasi punong-puno na tayong kagalakan sa Panginoon. Nagbe-burst out na tayo in joy. Amen? At yun pong tinuturo ng Diyos sa atin kapag tayo sumasamba. Hindi pwede yung
matamlay. Yung patay na worship. Yung lahat pumapalaktak, umiindak na, pero ikaw parang walang nangyayari sa'yo. Ano bang problema sa'yo? Iyo. Iha. Parang wala kang kagana-gana. Kaya nga, meron talata sa Biblia, sabi niya, dun kinakausap ni David yung kanyang sarili, di ba? Yung, why are you downcast, O my soul? Bakit nababaghabag ka aking kaluluwa? Find your, sabi niya, hanapin mo ang iyong kapahingaan sa Diyos. At sabi niya doon, I will yet praise the Lord. Hindi ka dapat magtagal sa ganyang kalagayan. Kasi meron kang Diyos na gagawa ng himala sa iyo. Once na nagpuri ka na sa Kanya, doon na magsisimula ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Yan ang tinuturo ng Diyos sa atin. Kapag lugmok tayo ng problema, parang sila Silas at Paul. Nakagapos na sila. Puro pataan ng kanilang katawan, puro sugat na. Pero anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Church, anong ginawa nila? Ano po? Umiyak ba sila? Nagdamdam ba sila sa Diyos? Isinumpa ba nila ang Diyos? Tumalikod ba sila sa Diyos? Church, ano ang ginawa ni Paul at Silas? Nagpuri sila sa Panginoon. Anong nangyari? Anong nangyari? Nagkaroon ng lindol na napakalakas. At sila'y lumaya sa pagkagapos. Amen? Gusto ba niyo lumaya sa pagkagapos? Begin to worship God. Amen! Begin to praise God. Give thanks unto His name. For He is good. His love endures forever. As God's people, we are to praise Him with joyful songs that glorifies His name. Psalm 66, verse 1 and 2. Kaya nakatala ang mga ito, mga minat, dahil ginawa ito ni David para ipagsabi niya, para tayo turuan na sumamba sa ating Panginoon. Praise God with shouts of joy, all people. All people, sing to the glory of His name. Offer Him glorious praise. Glorious praise. Glorious praise. Amen? Dapat glorious. Ito ang nais ng Panginoon. God can change our heart filled with sadness into a heart filled with joy. Psalms 30 verse 11 to 12. You turn my wailing into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy. Ito yung binabanggit ko kanina, hindi po ba? Yung tumatangis ang puso mo, no? Ano na bang nangyayari, no? Bakit ganito? That my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever. Forever. Hindi na mawawala ang pagsamba sa puso ni David dahil nakita niya
kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? Palakpan natin minsan pang ating Panginoon. Ayaw ng Diyos na malungkot ka. Gusto ni Lord, happy ka. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, gusto ni Lord, happy ka? Mapuno ka ng joy, mapuno ka ng kagalakan. Huwag mong problemahin ang iyong problema. Problema ng Diyos yan. Amen? Wala ka naman magagawa sa iyong problema. Amen? Ang Diyos ang may magagawa sa iyong problema. Amen? Bakit ka nga malulungkot? Ibigay mo sa Diyos. Amen? Simula kang magpuri sa Kanya. I-enjoy mo si Lord. Habang buhay ka, i-enjoy mo si Lord. Amen? Magpuri ka sa Kanya forever. Sa ating conclusion, Psalm 66 verse 4. Life Application Bible. All the earth shall worship you and sing your glories. Lahat ng mundo, lahat ng tao, ang sabi niya, sila'y sasamba sa iyo at aawitin nila ang iyong kadakilaan. Dahil tunay na dakila ang Diyos. Amen? Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord. Palakpan natin minsan pang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat. Sa ating pag-awit, dahil aawitin natin goodness of God, ibigay natin yung pinakamainam. Ask the help of the Holy Spirit. Sabi mo, Holy Spirit, tulungan mo ako. Gusto kong sambahin ka. May bigay kong the best ko ngayon. Ang aawitin namin, Lord, ay goodness of God. Hayaan mong isigaw ng aking puso ang nararapat na papuri sa aking Panginoon na napakabuti sa aking buhay. I love you, Lord, for your mercies never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, Oh, praise the Lord. till Hallelujah. I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, come on, church. Hallelujah. Your voice, you have led me to the fire, and in darkest night you were close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have been in the goodness of God. Oh, hallelujah. 'Cause all my life you have been faithful. All my life. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, hallelujah! Your goodness is running after me. Blessing is running after us. It's running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, Lord, we will give you Your everything. goodness is running out. Lahat ng nasa amin, bibigay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. You have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing, oh, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, That I Lord. am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing, 'cause all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Hallelujah. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender. Oh, let there be worship. Everything. Let there be worship. Your goodness is running after. Let the people of God worship. Your goodness is running after me. Oh, ibuhos na natin. And joy rise in your heart. And then you broke out in praise. I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. In all my life you have been faithful. Let the congregation sing. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Let us sing that song, All My Life. Ang mga babae. Awitin ng mga babae. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Hayaan natin ang mga kalalakihan awitin. Faithful. Oh, yes, Lord. Hallelujah. All my life you have been so So good. With
every breath that I am able. Oh, I will sing all the goodness. And now, let every mother sing. Lahat ng mga ina, lahat ng mga nanay. My life you have been faithful. Ang mga nanay. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ang mga tatay naman, ang mga tatay. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Ang lahat ng mga anak umawit sa Diyos. And all my life you have been faithful. Oh, hallelujah, hallelujah. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of Oh, God. God. Ang great is the Lord Christian Church family. Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. At sa lahat ng nakatikim ng kabutihan ng Diyos. All my life you have been faithful. Yes, you are. Oh, All my Oh, life hallelujah. you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. running up, running up, running up. Your I will sing you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out. Your goodness is running Hallelujah! out. It's running out. Hinahabol tayo ng kabutihan ng Diyos. Your Hallelujah! goodness is running out. It's running out. Hinahabol ka ng kabutihan ng Diyos. Hinahabol ka ng kabutihan ng Diyos. Everything. Your goodness is running out. It's running out of me. Your goodness is running out. It's running out of me. Your goodness is running out. It's running out of me. Palakpan natin ang ating Panginoon. Sumigaw tayo na ang Diyos ay napakabuti. Hallelujah! The goodness of God is running after you! Hinahabol ka ng kabutihan ng Diyos! Hallelujah. Oh God, napakabuti mo. Pinuno mo kami ng pagsamba ngayong umaga. Truly, joy arises in our heart until we burst out with song of praise. Salamat, Lord. Dahil nabigyan ka namin ng kagalakan ngayong umaga sa aming pagpupuri.
sa pagsamba namin sa iyo. Thank you for the truth that the goodness of God is running after us. Hallelujah, 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 hallelujah. Yan ang totoo, mga minamahal. Inahabol ka ng kabutihan ng Diyos. Imagine, saan ka man magpunta, ang kabutihan ng Diyos ay humahabol sa iyo. Kaya't napakasarap mabuhay sa piling ng Diyos. Kahit anong problema, nandoon palagi ang kabutihan ng Diyos. Mas malawak, mas matimbang, mas malaki ang kabutihan ng Diyos kaysa sa iyo mga problema. Ang problema mo hindi nagtatagal dahil malawak ang pag-ibig, kabutihan, katapatan ng Diyos sa iyong buhay. There's no mountain too high, too big that God cannot move it. There's no problem too big that God cannot solve it. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Sa bawat araw, the moment we wake up, sabi niya doon, until I lay down. Sino mo yun? Paggising mo pa lang, andun ang goodness ni Lord. Hanggang sa pagtulog mo, kasama mo pa rin ang goodness ni Lord. Hindi ka binangungot. Bumangon ka muli. Kahit ano pang sakit karamdam meron ka, ibabangon ka muli at muli at muli at muli at muli ng Diyos na buhay. Amen! Guys, siya'y matapat. Mabuti ang Diyos na sinasamba natin. Mabuti ang Diyos ni David. Mabuti ang Diyos ng Israel. Mabuti ang Diyos ng Great is the Lord Christian Church. Dakilang Diyos, salamat. Pagpalain pong bawat pamilya na nagbigay ng panahon sa iyo, na sumamba sa iyo ngayong araw na ito. God, pour out your blessings sa pandem. In the mighty name of Jesus. Hayaan mo lagi silang mag-umapaw sa galak, sa pagsamba, pagpupuri sa iyo, Amang Banal, habang sila'y nabubuhay. At hayaan mo sila'y maging matapat sa iyo, ano man ang kalang gagawin. They will do it for your glory, O God. Hayaan mo patuloy mong dalisayin ang puso ng bawat isa po sa amin, upang kami makalakad sa iyong katwiran at sa iyong kalooban. At salamat ng marami sa katapatan mo. Sa panahon ng pandemyang ito, wala kaming ibang sisigaw kundi ang goodness ng aming Panginoon. Hallelujah! Na ang Diyos ay tunay na mabuti. Hallelujah! 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 Oh, the goodness of God in our life will be forever! It will be forever, Lord! With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. Patuloy naming aawitin ang kabutihan mo, Panginoon. Isisigaw namin sa madla ang lahat ng ginawa mong kabutihan sa aming buhay. Hindi kami mahihiya. Ipatotoo namin na dakilang Diyos, siya'y matapat, mabuti, magpakailan-kailan pa man. He is our healer. Pinagaling niya kami sa mga sakit karamdaman.
Pinatawad niya ang aming makasalanan. Binago niya ang aming buhay. Binigyan niya kami ng pag-asa. Binigyan niya kami ng kagalakan. Pinagpala niya ang aking pamilya. Magtatagumpay kami dahil ang Diyos ang aming tagumpay. Oh Lord, salamat. 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 Kung mapapagod man kami, ay mapapagod kami dahil sa pagpupuri sa iyo. Salamat ng marami. Muli mong bigyang lakas ang katawang ito upang patuloy na magbibigay kapurihan sa iyo. Bless every family. Bless their food and their water. Bless mo ang kanilang negosyo, ang kanilang pinagkakatitaan. Ang lahat ng may trabaho, i-promote mo, Panginoon. Ang mga negosyo, paularin mong lalo ang kanilang mga negosyo. Patamisin mong pagsasama ng mag-asawa. Magkasundo ang mga magkakapatid. Hallelujah, mag-ina, mag-ama, Panginoon. Lalo maging matamis sa bawat araw ang kanilang pagmamahalan. I speak blessing, promotion, and favor from the breakthrough, God, in Jesus' name. Hallelujah. Spiritual breakthrough. Financial breakthrough, Lord. Hallelujah. Oh, blessings from God in the name of Jesus. Salamat ng marami, Panginoon. At sa iyo na maingat na ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng kalalakihan, lahat ng karangalan sa matamis at makapayang pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat na pinagpala at pinagtagumpay ng Diyos na buhay ay magsabi ng Amen! ay magsabi ng ay magsabi ng Amen! Praise be the name of the Lord.